ang karamihan ng mga tao, napupunta yung kalahati or sometimes more than half pa nga sa car payments alone or pagbabayad lang ng kanilang mga gastusin sa sasakyan, which is sobrang sayang sa pera, di ba? And dito ma-anticipate mo na kunyari kung cost of fuel mo pala is nasa 700 dirhams. Ang laki na agad ang difference, di ba? Ang laki, nagja-jump na siya kaagad. Roughly 4,000 dirhams. And if napansin mo na, okay, teka, medyo malaki yata tong Hey! This is Kuya Jay, and welcome to the latest episode of Pera and Purpose Podcast, a show about money and meaning. My aim is to use money as a tool to live a meaningful life. And yes, welcome ulit sa ating bagong episode. And bago tayo magsimula, i-share nyo muna ninyo ito sa inyong KKK. Ang inyong kaibigan, kamag-anak, kapatid, kaaway ko, pisi na kachismisan, lahat ng kayo. I-share nyo ito sa kanila kasi I'm sure if you've been listening to the podcast for quite some time now, and bago nito ang inyong mindset around money and intentional living. So, bago pa rin tayo magsimula, may announcement uli ako na hopefully you can join yung ating bagong community, ang ating online community ng ating podcast. So currently, may bago na naman ako na-discover wherein mas magiging effective sa ating lahat. And lalo-lalo na sa inyo na pwede kong ilagay yung mga courses and also yung mga extra resources na hindi ko pa nai-share sa ating podcast. Kaya I hope you can join yung ating community. Yung link ilalagay ko dyan sa description section ng ating episode. Ayan, and if you've been listening pala sa podcast sa Spotify and Apple Podcast, hopefully bigyan nyo to ng 5-star rating and also give it a review and I will definitely read it, promise. Ayan, so it's a very special episode dahil today I'll be sharing itong aming recent experience ni Mrs. na pagbili namin ng kotse. So dinocument ko siya, and dahil bare months na, alam nyo ba na ito yung perfect time to buy a car kasi nga normally or usually ang mga dealerships are doing their best para ma-hit ang kanilang mga targets by the end of the year. So expect nyo na makakuha kayo ng magandang deals dyan. Pero in addition to getting the best deals sa market at this perfect time, I'll also be sharing how you can really afford yung pag-purchase ninyo ng inyong kotse. So, be it brand new or second-hand man yan, the reason for this episode is to guide you para hindi kayo mag-overspend on your car. Kasi alam niyo ba na ang kotse is one of the wealth killers. Sabi nga ni Ramit Sethi sa isa niyang podcast episode. Dahil majority of the people are spending too much on cars that they cannot afford. And of course, alam naman natin na ang kotse ay nagde-depreciate ang value right from the time na nilabas mo to sa kasa or sa dealership. Nagde-depreciate siya ng roughly 20 to 30%. And in the next 3 years, usually nasa 40% ng kanyang depreciation. So, isipin mo, no, you're paying interest sa isang asset na nagde-depreciate ng value. Kaya lang, there are times na kailangan mo talaga bumili ng kotse, depende sa inyong pangailangan. Lalo na sa amin ni Mrs. na mayroon na kaming 8-month-old son, talagang mas kailangan namin ng sasakyan sa panahon ngayon. And I'll share with you, isa rin magandang strategy kung paano ninyo magagawa na parang hindi na kayo nagbabayad ng interest. Share ko yan sa dulo na itong episode na to. So, make sure na you stay around. Bago ang lahat, ibigyan ko kayo ng overview, no, kung paano yung process ng pagbili ng kotse. Well, in my own experience. No? So, the first thing is you have to gain clarity. Then you need to start shopping. And then you have to run your numbers. And then you have to buy that car. Kasi sayang naman yung effort mo. So, i-explain ko in detail in the next couple of minutes. So simulan natin. Let's first go with our first step, which is of course yung lagi natin sinasabi regardless of what topic I'm talking about, which is to gain clarity. Kasi kailangan, important sa inyo, kung ano ba talaga yung priority ninyo when you're buying a car. Let's say sa amin ni Mrs. ang napili namin or naisip namin na importante sa amin dalawa is yung safety and reliability. Siguro sa'yo, it can be fuel efficiency, gusto mo 4-wheel drive or gusto mo yung nakakapag-increase ng perception ng value mo as a person or aka status. May mga kilala tayong tao na they buy cars for status kasi they need it for their business dahil sa kanilang client, it is a sign of success and they attract the right clients
when they have that certain level of status. So may mga ganyan. They use it for marketing. Ika nga. To attract new clients. So sa inyo, what you can do is you can get a piece of paper, hatiin nyo sa gitna, and then ilagay ninyo yung sa tingin mo on the left side is yung important things sa'yo, and then on the right side is yung mga nice to haves. Ano ba yung mga, alam mo, parang bonus lang. So pag nailista mo na to, maganda na you really find or identify yung top one thing na important sa inyo. So sa amin ni Mrs., parang tablay, no? Safety and reliability. Yun talaga yung naisip namin. Ako kung pwede bang paghiwalayin yun. But yun yung napili namin na dapat na when it comes to safety and reliability, ito yung makukuha namin or bibili namin sasakyan. Okay? So, ewan ko sa inyo. Depende yan sa inyong preference. So, sumunod is ano bang type ng kotse yung bibili ninyo? So, kami, napili namin is an SUV for our first family car. And isa pa is, ano ba ang bibili nyo? Second hand ba or brand new? Actually, dito kami nag-discuss ng matagal ni Mrs. Kasi nga, kung ako lang naman yun, bibiling ko talaga is second hand. Meron namang mga second hand cars na I think pwede pa. And siguro kung hindi naman ako madalas nagda-drive So okay lang sa akin ang second hand cars. It's just for the sake na makapunta from point A to point B. Kaya lang, si Mrs. mas preferred niya yung brand new na sasakyan. So, isa rin sa magandang na pag-usapan namin is kasi dito sa Dubai, guys, in the last 6 months or 6 months ago, nagkaroon ng great flood sa Dubai since for the last 75 years. So lumubog ang halos kabuuan ng Dubai and ang daming mga sasakyan ang naging flooded. And isa yun sa mga naging reason na kinonsider namin when we are purchasing a car. Kasi baka nga naman flooded yung sasakyan. Kaya isa rin yun na pinag-isipan naming mabuti. Tapos for some reason, yung mga nakausap namin na kaibigan and some relatives here na bumili ng mga second-hand cars, medyo masakit na sa ulo nila yung sasakyan nila in less than 5 years. So, yun yung mga bagay na pinag-discussion na namin. Although ako pa rin, personally, pipiliin ko pa rin talaga yung second-hand cars. Kaya lang, when you're married, kailangan align kayo pareho. Meron kayong middle ground, ika nga. So, ang inisip ko na lang is ayoko ng sakit sa ulo dahil baka mangyaw-ngyaw ako ng misis ko, di ba? Mas ayoko nun. Gusto ko ng peace of mind. And by the way, a personal experience namin when we tried to buy a second-hand car as a para kotse dun sa company car na pinagtatrabahan ko recently, yung binili namin, tumirik after a few days. And kasama ko si Mrs. nun. And alam mo na, nangyari. Hindi ganun kaganda. Kaya naisip ko, ayaw kong mangyari uli yun. So, might as well just go for go for a brand new car. Kasi ang inisip ko na lang is gagamitin ko naman to for the next 10 to 15 years. So, mas mamamaximize mo yung price niya sa frequency ng iyong paggamit. So, the more na ginagamit mo yung isang bagay, the more na, as I can say, mas namamaximize mo yung pera na binayad mo dun sa item na yon. Okay? So, the next thing na you have to be clear of is to identify then how much ba talaga is something that you can afford. How much is within your spending power para mag-own ng sasakyan. Kasi ang usual na problema ng karamihan na bumibili sa sasakyan is pupunta sa website ng dealership or ng favorite nilang sasakyan, and makikita nila sa website is yung nakalagay doon, for example, a monthly payment of only 1,400 dirhams kunyari. Hindi na nila ina-acknowledge yung other potential na expenses sa pag-own ng sasakyan. So, kaya when you are buying a car, maganda na gamitin mo itong tinatawag na 24-10 rule. Okay? So, diniscuss ko rin itong episode na to sa Financial Rules of Thumb previously. So, you can check that out there. Pero dito, gagamitin natin yung rule of thumb na yun sa pagbili ng, yun yung ginamit namin sa pagbili ng sasakyan. So, share ko yung screen ko and I will jump in and out sa pag-screen share para makita ninyo mismo yung template that you can use para sa pagbili mo ng sasakyan. Okay. So, ang nakikita nyo ngayon is yung
template na ginamit ko personally sa pagbili ng sasakyan namin. So again, I was talking about yung 24-10 rule of car buying. So yung 20 means 20% of the down payment. And then yung 4 means 4 years mo siyang babayaran para hindi masyadong maubos ang pera mo sa interest. Okay, pagbabayad ng interest. And 10 is yung dapat 10% lang siya ng inyong total monthly expenses. Okay? So tingnan natin kung magkano ang aming kayang bilhin. So, 20% DP, start tayo dyan. So, ang inisip namin na price is mga below 70K. And I realized na marami ring other expenses sa pagbili ng kotse. So, nilagay ko to dito. Usually, pwede mo ring malaman if may extra VAT pa ba or value-added tax na hindi sinasama sa computation na hinihingi mo sa car salesman. Minsan hindi nila sinasabi yun outright. So, you have to ask for it. So dito, ang magiging total cost ng sakyan is 72,440. And ang magiging down payment mo dapat is nasa 14,500 dirhams. Ngayon, when we compute for the car loan, dapat 4 years ang kanyang loan term. And ang matitira dito sa balance niya is nasa 58,000 dirhams roughly. And ang makikita niyo sa quotation na ibibigay sa inyo ng bangko or ng dealership is yung tinatawag na fixed or flat rate fee. Kaya lang, okay, when it comes sa computation ng bangko, hindi ito yung pinaka-basis nila. Meron silang tinatawag na reducing rate. And based on my research, okay, para makuha mo yung rough estimate na very close dun sa kanilang computation, yung multiply mo lang ng 1.9. Oo, ng 1.9 ang flat or fixed rate and makuha mo yung reducing rate na basis ng kanilang computation. So sobrang hindi naman 100% accurate pero 99.9% less than 1 dirham lang yung variance niya dun sa difference na quote ng bangko. So okay na yun. I can play around with that. Kasi nung una kong ginagamit itong tool na to, hindi nagtutugma yung loan amount eh. Kaya sabi ko, hindi po pwede to. Hindi pwedeng malayo yung variance niya. So, good thing I was able to figure out paano siya i-compute. So, dito, magiging monthly payment mo is nasa 1,350 roughly. Okay? And may kita na rin dito sa computation nito kung magkano yung total na interest na babayaran mo if it's 4 years. So, tingnan mo no, pag 5 years, umiiksi yung monthly payment mo pero lumalaki yung total interest mo. Kaya, the lower your loan term is, the better. Okay? Mas konti yung babayaran mo. And isa pa na you really have to fight for is yung interest na ibibigay sa inyo ng bangko. You have to check with the dealer if meron ba silang connection or partnership with some banks that can offer you a low interest rate. So, the lower, the better. On average, nasa 2.99% ang interest rate ng mga banks. So sa amin, we were able to negotiate for 2.65. Ayan. Pero there are some banks na nag-offer ng 0% interest pero payable in 2 years. So some banks naman would go for as low as 1.99. So depende sa credit score mo and also depende na rin if maganda yung relationship ng dealership dun sa bank na pagkukunan nila. Now, next is yung monthly expenses. You have to compute magkano yung sa tingin mo na magiging monthly expense mo pagdating sa owning ng sasakyan mo. Of course, nandiyan yung fuel, yung toll fees, parking, car wash, and car loan. Kasama yan dito. Yan yung ina-anticipate mo na monthly mong babayaran. Okay? So, nag-total siya dito for us is yung nasa 2,000 dirham siya. By the way, yung if you are always using the toll, maganda na gamitin mo yung Waze or Google Map kasi nasa ano nila yun eh. Nasa feature niya dun kung magkano yung babayaran mo na toll dun sa route na lagi mong dinadaanan. So, kung ma-anticipate mo magkano yung usual na biyahe mo every day. If you are driving for let's say 22 days a month, then i-multiply mo lang by 22 yung transport mo, okay, sa tolls if that makes sense. Ang isa pa rin na kailangan mong i-verify or alamin is yung annual expenses mo. Meron pa rin annually kang babayaran para ma-maintain mo yung sasakyan mo. Nandiyan na, of course, yung vehicle service,
Lagi ko lang dito at 1.5K. So RTA renewal dito sa Dubai is a must para magamit mo yung sasakyan mo. Okay? So RTA means Road Transportation Authority. So sila yung siguro parang MMDA siguro to sa Manila. And then of course nandiyan yung insurance cost na kailangan i-factor in dahil hindi mo rin madadrive ang iyong sasakyan if wala kang insurance. And then fines dito sa UAE, medyo malaki ang fines. When I was driving sa first year ko, parang umabot ng 2,000 dirhams yung fines ko, which is sayang, di ba? Sayang sa pera. And other expenses na pwedeng bayaran mo every year. So it's something you have to check. So annually, ang in-anticipate ko na expense to maintain the car is nasa 4,000 dirhams. So ngayon, we have to quantify how much yung overall expenses mo. And makukuha mo yan by getting the total monthly expenses and yung monthly expense nung iyong annual expense. So i-divide mo lang naman by 12. So dito, makikita mo na if you divide 4,000 by 12, makikita mo na 335 siya per month. Okay? So ibig sabihin, ang magiging total monthly cost to maintain or to afford, comfortably pay for a car, for us is nasa 2.3K, roughly 2,400 dirhams. Para convenient siya. And para malaman namin if talaga bang it's something that we can afford, dapat ang aming income should be not less than 24,000 dirhams roughly. So nung chinek namin to, okay naman. Nandun naman siya sa range ng aming income na mag-asawa. Kaya it's something na we can comfortably pay for. So, papapansin nyo dito sa gantong klase ng computation, alam mo na agad kung magkano ba talaga yung dapat na kinikita mo every month para ma-afford mo pang mag-maintain ng sasakyan. Kasi ang karamihan ng mga tao, napupunta yung kalahati or sometimes more than half pa nga sa car payments alone or pagbabayad lang ng kanilang mga gastusin sa sasakyan, which is sobrang sayang sa pera, di ba? And dito, ma-anticipate mo na kunyari, kung cost of fuel mo pala is nasa 700 dirhams. Ang laki na agad ang difference, di ba? Ang laki, nagja-jump na siya kaagad. Roughly 4,000 dirhams. And if napansin mo na, okay, medyo malaki yata itong required na income namin. So dito, malalaman mo na, hindi pa pala namin kaya yung brand new na sasakyan. So dito, maiisip mo na baka mas maganda talaga na kumuha na lang ng second hand na kotse. Kasi again, ulitin ko ang common na mistake ng mga bumibili ng kotse, ang tinitingnan lang nila doon is yung minimum na monthly payments na binibigay sa kanila ng dealership. So, hindi dapat ganoon. You really have to run your numbers para you make sure na alam mo kung magkano talaga yung binabayaran mo sa sasakyan mo. So, medyo, si Kuya Jay? Medyo OC pagdating sa mga numbers. So ngayon, alam mo na kung magkano yung maximum na price ng kotse na dapat mong bilhin. Mas madali ka nang makakapag-shopping. Kasi alam mo na yung maximum. May filter ka na kumbaga. So when you're shopping around, kailangan mo malaman is ano bang brand yung preferred mo. Kasi minsan brand conscious tayo. Although ako, when I was looking, ang una kong mga tinignan is yung mga Chinese cars kasi nga, ang ganda ng technology nila right now. Sobrang high-tech, ika nga, compared sa mga ibang mga sasakyan na matagal lang nasa market. Maganda rin talaga yung design nila. And, chinek namin itong MG, Jetour, ano pa ba? Changan ba yun? Changan, yan, or what? Cherry, meron din. And, nung una akala ko talaga okay na ako sa MG eh. Kaya lang, again, binalikan namin yung aming priority. Ano ba? Is it safety and reliability or anything else? Hindi naman technology yung pinaka-priority namin for buying our first car. So, with that in mind, nag-check pa rin kami ng mga ilang sakyan, lalo yung mga, kasi nga, reliable ang mga Japanese cars. So, tinignan namin itong Toyota, Mitsubishi, Nissan, Hyundai, Nissan ba is Japanese ako? Renault I think is European, and Kia as well. So, ito yung mga matatagal na mga sakyan na we feel na reliable over the long term. And also, yung, alam mo na, maganda yung, mataas yung kanilang safety rating. So, yan yung mga chinek namin.
And also to help me get more information online, dito sa Dubai, mayroon tinatawag na website na Dubai Cars. So, ina-aggregate niya yung lahat ng mga listings online. Kaya naging madali sa akin yung paghahanap ng listahan. And, paghahanap ng sasakyan. Kasi nga, pwede ka rin mag-save ng filters para ma-notify ka via email or through the app if merong mga bagong sasakyan na swak dun sa selection mo. Okay? So, malaking tulong ito kasi nga minsan dito nagpo-post ng mga brand new cars yung mga dealership and other people. Okay? And ang napili namin was actually itong Mitsubishi ASX nung based sa research na ginawa ko because of yung reliability and kanyang safety nga. Okay? So, I saw sa Australia na parang mga Australians, paborito nila to when it comes to reliability of their cars. Yung iba gamit na for more than a decade. And maganda rin yung feedback ng mga ilang mga taong nakausap ko when it comes to Mitsubishi. So, yun yung napili namin sakyan. Pero bago namin siya binili, nag-check pa rin kami ng mga ilang brands. Like, nag-test drive kami ng sasakyan. And in addition to doing a test drive, nag-rent pa rin kami nung ASX. Kami ng rent-a-car na yung ASX mismo. Kasi naisip ko na, kung talagang reliable to, then siguro yung mga luma nitong models, titignan ko kung gaano ba ganda yung takbo niya. And sa experience ko sa pag-drive, okay naman siya. Kaya I think maganda rin siyang gawin when you're looking for a new car is find a way on how you can rent it and then drive it for an entire day or a week at least para malaman mo if ito ba talaga yung gusto mong i-drive for a long time. Tapos may na-discover pa ako. Ewan ko kung dito lang to sa Dubai, no? So merong mga second-hand cars na dealership na nagbebenta ng mga brand new kasi they have partnerships dun sa mga official dealers or official distributors dito sa UAE. So sa Mitsubishi, yung Al Habtoor Motors ang kanilang official distributor. Pero dun sa nakita namin online, may mga dealership na nag-o-offer na less than the price. Ang laki ng difference. Like, may i-share ko sa inyo yung comparison nitong mga pinagpilian namin na sasakyan. And ewan ko kung meron din nun sa Pilipinas if you can find that certain deal as well. Meron silang special rate na binibigay as a partner or parang suki sa kanila. No? Kaya ganun yung ginawa nila. Meron silang nakuhang magandang deal. Tapos ang nangyari is bibili nila yon and then itatransfer na lang sa pangalan mo. So brand new pa rin yung nabili namin pero hindi namin binili sa presyo ng showroom, ng official na dealership. So, isa pa, when you're doing your research, magandang gamitin din itong Perplexity AI pang-compare kasi madali siya. Sinesearch na yung internet para madali mo ma-compare iba't ibang mga sasakyan. So, mga tips lang yan when you're doing your research. And also, if you're doing if you're buying second-hand cars, maganda na magkaroon ka ng PPI or pre-purchase inspection. So, may mga maha-hire ka naman ng mekaniko. Dito sa Dubai may ganun eh. Sa Pinas, siguro mga ano na lang yun, yung mga kilala mo mekaniko sa inyo. Pero maganda na gawin mo yun if hindi ka rin sanay sa pagbili ng mga sasakyan. So, for us kasi nga brand new, hindi na namin ginawa yun. So, balik ako dun sa screen para i-share ko sa inyo yung comparison. Makita niyo, meron kaming 4 na pinagpilian. By the way, when you are comparing yung mga sasakyan or dealership, make sure na hindi kayo may stuck sa isa or dalawang options lang. Maganda na you have at least 3 or 4. Maganda, okay na yung 3 siguro, pero huwag ka dapat may stuck sa isa or dalawang options. Kasi may tinatawag doon narrow framing. Kumbaga sa behavioral finance, may ganong tendencies ang utak natin na maging limited sa decision making. Kaya maganda na you have at least 3 options. So, doon yung sa book na Clear Thinking ni Shane Parrish. Doon ko natutunan. Okay, so dito sa comparison, makikita mo uli yung kotse, yung price ng sasakyan. So, we've checked with Cars for You na dealership, Mars, Kavak, and Al Habtoor yung official na distributor ng Mitsubishi sa UAE. And ito yung mga price nila. Tapos, nandito na rin yung, same nung kanina, no? yung price ng car loan. So, dun sa isang dealership, ang laki na interest. So, nasa 4%. Kaya sabi mo na mababa yung kanilang binibigay,
talo tayo dun sa interest na kanilang nababayaran mo overall. So, nandito rin yan. And mapapansin mo dito, ng pinakamababa would definitely yung Kavak pa rin. Bakit? Kasi nga we got yung 2.65% na rate. Malaking bagay talaga yung pag-check ng interest rates pagdating sa cost ng inyong mga financing. And other expenses, nandiyan yung logistics, pag-move ng sakyan, minsan kailangan mong magbayad for that. Insurance, of course, kailangan bayaran yan for the first year. And then bank processing fee. Dito sa Dubai, ang bank processing fee is 1% ng balance. Plus 5% na VAT dito sa amount na to. So, hindi siya 5% nung down payment or 5% ng balance. 5% lang siya nung 1%. Or pwede mo i-compute ng 1.05% or what. And then, of course, nandiyan na si RTA registration, RTA passing, mga ganyan na. Other expenses, and some dealership, kasama na yung tinting. Dito kami napamahal sa tinting and coating. Sa kinuhaan namin, hindi pa siya kasama. So, yun yung nagpadagdag ng cost namin. Kaya, dito sa Kavak, nasa 3,440 siya. Pero sa iba, inclusive na siya. So, eto yung mga other things na you have to check out. So, maganda na malaman mo if meron bang free service sa agency or sa distributor. And warranty as well. Magkaiba yung servicing sa warranty pala. Ngayon ko lang din nalaman. Ang warranty is more on dun sa electronics. Ang servicing is yung sa kabuuan ng sasakyan. So, dapat meron kayo pareho. And sa amin, ang pinili namin is itong sa Kavak. Bakit? Kasi kahit sabi mo ng pinakamura mo pa ring deal dito is yung 77,000 dito sa Mars. Ang nangyari kasi is kailangan naming magbigay ng 3,000 dirhams para lang i-reserve yung sasakyan, which we feel na masyado malaki para lang i-check mo yung sasakyan. So, tsaka malayo siya sa amin. Kaya ang pinili namin is itong sa Kavak kasi madali silang kausap. And 1,000 lang yung kanilang booking fee. So, shout out sa kanila for being so convenient to deal with, at least kahit pa paano. Overall, ang magagastos mo pag bumili ka sa dealership is papalo pa rin ng nasa 94,000 dirhams. Pero sa amin, yung total umabot ng 84 kasi kasama ng interest, okay? And pinakamura pa rin sa 77 and then the other is yung 87.4. So dito, makikita mo yung total cost of ownership kasama na yung pagbabayad mo ng interest sa computation na to. Kaya, eto nakikita nyo dito sa baba is more on scratch paper lang yan. Chinek ko lang kung gaano ba kalaki yung difference. Kasi nga, chinecheck ko yung variance ng computation ng bank versus yung computation ko dito sa aking Excel sheet. So, once na nakapag-decide ka na bibili, again, you have to run your entire numbers again. Kaya, nandito siya. Hindi enough na meron kang computation nung affordability mo, dapat meron ka pa rin computation sa pagko-compare mo with your other options kasi dun mo talaga malalaman if you're getting a good deal or not. Minsan kasi kung ano lang yung offer sa atin, doon na tayo agad nagde-decide. Ang ginagawa namin ni Mrs., pag pupunta kami ng dealership, humingi kami ng computation and hindi kami nagde-decide right then and there. Kailangan naming umuwi and ilagay nga in writing or sa Excel sheet ang mga numbers or details na nakuha namin para we can make a sound decision sa aming gagawin. Kasi again, ang sasakyan is one of your biggest things na bibilin mo in your entire life, most likely. Kung hindi man yung bahay, di ba? Sumunod din yung sasakyan. Kaya you really have to be careful and you really have to run your numbers. Ayan siya. And of course, if you can negotiate, much better. Si Mrs. na kapag negotiate siya, hindi ako magaling sa negotiation pagdating sa ganito. Hindi ako magaling tumawad actually. Pero humingi siya ng 20% discount. Nagtanong lang siya, so okay, meron ba ko yung discount? So nakakuha kami 20% discount dun sa tinting and sa ceramic coating. So, yun. So, if naran mo na yung numbers mo, and napansin mo na, teka, hindi pa pala talaga kaya right now, then wag ka muna bumili. Okay? The good thing is, naggawa mo siya on paper.
Kasi if it doesn't make sense on paper, then it doesn't make sense in real life. So, ang magiging solution for you is mag-BMW ka muna. Ano yung BMW ko, Jay? Mag-bus, metro, and walking ka muna. Corny. Anyway. So, like what I promised, share ko sa inyo kung paano ba magiging virtually free ang pagbabayad ninyo ng interest payments. So, dito sa amin, ang babayaran namin na monthly amortization is 1,335, di ba? And ang magiging total niya na interest to be paid is 6,152. So, sabihin natin na 6,152 divide by 4 years is 1.5K. So, parang virtually hindi mo na isipin na nagbabayad ka ng interest. Ilagay mo yung cash mo, yung sobra mong cash, pwedeng sa emergency fund or mga any cash na gagamitin mo for the next 2 to 3 years. Ilagay mo sa high yield savings account. So dito sa Dubai, mayroong mga 4 to 5%. So sabi mo na, ilagay mo to sa 4%. 4%. Ayan. So ibig sabihin, itong amount na to, 38,450, lalagay lang namin ito sa isang high yield savings account for the next 4 years. E di, covered niya na yung magiging interest payments namin. So, di ba? That's the power of financial literacy na you can play around with the numbers and you play around with the money, pero since you know how finances work, then parang hindi na namin binayaran to ng hindi na kami nagbayad ng interest. Pero technically, nagbayad pa rin kami kasi nga, di ba? Pero at least, di ba, yung kinikita ng aming cash is paid here. So, yon. And like what I said kanina, another tip is to buy towards the end of the year kasi nga dun ka makukuha ng magandang offers. So, yon. And i-recap ko lang ang ating episode for today. Hindi naman siya actually more on how-to guide na magagamit niyo when you are going to purchase your own car in the future. And yung template nito, ilalagay ko siya dun sa community natin that you can download for free. Magagawa na rin ako siguro ng mabilis na walkthrough para hindi mo na kailangan pakinggan doon sobrang habang kong episode. Para lang ulitin when you're buying a car. So again, the steps that you have to do when you're buying your car is, of course, you have to gain clarity. Ano ba talaga ang purpose mo for buying a car? Once na clear na sa'yo and alam mo kung magkano yung something that you can really afford, you can really spend on, then you have to start shopping around so that alam mo kung magkano yung limit na i-check mo when you're browsing online. And then when you're shopping, gamitin mo yung mga tools that is available to you. And once na nakita mo na yung mga bagay na preferred mo or kailangan mong or gusto mong bilhin or yung amount na you're really comfortable with, then you have to rerun your numbers. Once nakuha mo na yung mga details from dealerships, compare mo siya side by side. And then use the tool nga, like what I was saying. And then yung last is you either decide if you will buy or you will wait for a while or mag-BMW ka muna. Yung BMW? Bus, metro, walk. Okay? And before anything else, sama ko na rin dito yung ating Bible verse for this episode. I think I've said this in the past, pero I think it's very timely for this episode. It is yung Luke 14 verse 28. Okay? Sabi doon, suppose one of you wants to build a tower, won't you first sit down and estimate the cost to see if you have enough money to complete it? So, you want to make sure na you're paying for something that you can really afford para hindi masayang yung pinaghirapan mo. Kasi kung hindi mo to matatapos tong payment mo na to, then hahatakin lang to sa'yo ng bangko. And sayang naman, di ba? Sayang naman. If it's something na bumili ka na you are not prepared. Okay, it's very important that you run your numbers. Right, so that wraps our episode for today. But before I let you go, I hope you can listen to the episodes of Pera and Purpose Podcast sa Spotify, Apple Podcasts, and other podcast streaming platforms. If you want to have a coaching session kay Kuya Jay, message nyo lang ako sa email
or chat with me dun sa ating community section. Okay? Nandun lang yan. You can reach me there. Medyo magiging busy na ako for the next coming months kasi I am working on something big. Kaya itong recording, nirecord ko tong episode na to siguro 2 months ago na. Pero wanna make sure na meron pa ring laman or meron pa rin tayong regular episodes sa ating podcast. And again, ulitin ko, hopefully I can see you sa ating online community wherein we can interact and give me some feedback on how we can improve the podcast and kung ano pa yung mga gusto nyo mangyari sa mga bagay-bagay and how you can support ating advocacy on financial literacy. Alright, muli ito si KJ telling you to prosper with a purpose. See you sa next episode. Bye-bye!